Bandang alas 11 ng umaga, isang malagim na insidente ang naganap sa Barangay New Carmen, Tacurong City, kung saan isang papasahero ng plano ang bumagsak at di inaasang tumama sa tatlong palapag na gusali. Ayon sa mga ulat, ang nasabing gusali ay kinikilalang Hotel del Carmen. Dahil sa tindi ng impact, ito ay nagdulot ng malawakang pinsala sa estruktura ng gusali at nagresulta ng pagkahulog ng mga lubis at ikinabagsak ng ilang bahagi ng gusali kung saan nagdulot ito ng malaking sakuna. Isang nag-aalalang mamamayan ang agad na tumawag sa Parksikan Fire Station upang iulat ang nasabing insidente. Naiulat na may tatlong biktima ang natrap sa loob ng hotel habang may makapal na usok mula sa nasusunog na bahagi ng gusali na pinapaniwala ang dulot ng fuel leak mula sa bumagsak na aeroplano. Meron din ilang individual na naiulat ang hulugan ng mga debris mula sa katatlong palapag. Agad ipadala para sa Fire Station ng Airline Emergency Response Team. Sila ang basic rescue team, emergency medical first responders at firefighting team upang isagawa ang search, rescue at fire suppression operations sa lugar ng insidente. Pagdating sa nasabing insidente, agad na talaga ang Parksikan Fire Station ng Incident Commander. Ang Incident Commander o IC sa isang rescue operation ay ang pinuno o namumuno sa buong insidente o operasyon ng pagresponde. Siya ang may pinakamataas na otoridad sa lugar ng insidente at responsable sa pagkaplano, koordinasyon at paggawa ng mga desisyon upang masigurong maayos, mabilis at ligtas ang pagsagip ng pagresponde, na kung saan nagtayo rin sila ng Incident Command Post o ICP. Ito ay ang sentro ng pamamahala sa isang insidente o emergency kung saan nagtitipon ang mga opisyal at team leaders para magplano, magbigay ng utos at magmonitor ng nasabing operasyon. Ito ang command center ng insidente kahit pansamantala lamang ay maaaring nasa field malapit sa lugar ng pangyayari. Kasama naman ang EMS at firefighting team at ang BRT team ay patuloy na nakatapay para sa nasabing pag-responde.
At patagumpay ng napula ng firefighting team ang sulot at suminas ng ating nazaman ng fire out at nabigay ng withdraw upang patayin ng pressure. Ang hakbang nito ay nagsilbing formal na edukasyon sa lahat ng kasamahan matapos na ang aktibong firefighting at maaari nang magsimula sa susunod na operasyon. Agad naman sinagawa ang triage kung saan nilalagahan ang mga biktima batay sa antas ng kanilang pangangailangan at ng medical na atensyon. Ang victim coding triage ito ay tinutukoy sa sistema ng pag-uuri o pagbibigay ng kategorya sa mga biktima sa panahon ng emergency o sakuna upang mauna ang mga pinakakailangan gamutin at iligtas. Ang victim coding ay pagbibigay ng kulay o tag sa bawat pasyente ayon sa kalagayan. Triage ay pagpapasya kung sino ang unang bibigyang lunas batay sa tigil ng posibilidad ng kaligtasan. At ngayon, ating mapapansin ang huling lineman na nililigpit na ang ginamit na hose. Ang mga rescuer ay nagsimulang gumawa ng mabilisang investigation na kung saan naglagay ng benda sa mga sugat, nagbigay ng oxygen sa mga biktimang hirap sa paghinga, at naingat nilang inilipat ang mga biktima patungo sa treatment area. At ngayon, ating matutuwayan ang EMS team na daladala ang mga nasabing biktima patungo sa treatment area. Habang abala ang EMS sa pagbibigay ng agarang lunas at paghahanda sa ligtas na transportasyon ng mga pasyente, kasabay namang ni-recover at isinaayos ng firefighting team ang kanilang kagamitang ginamit upang masiguro ang kagaan para sa susunod na operasyon. Mabilis na makyat sa tatlong palagpag ang isa sa mga BRT rescuers upang alamin ang kalagayan ng mga biktima. Sa kabilang dako naman, ang EMS team ay patuloy sa kanilang sinasagawang pag-extricate sa mga nasabing biktima. Habang sa treatment area naman ay agad ay nasagkasa ang mga biktima upang bigyan ng paunang lunas. Sa isinagawang inspeksyon, ay natuklasan niya may tatlong biktimang na-drop sa lugar. Dalawa ay conscious habang isa ay unconscious at nangangailangan na ng tulong. Kaagad niyang inulat sa pamamagitan ng radyo sa safety officer na nasa ibaba ang mga kinakailangang kagamitan. Habang sa babang bahagi ng gusali naman, ang EMS team ay patuloy sa sinasabing pag-extricate sa mga biktima. Kasunod nito, umakyat sa hanggan ang pangalawang rescuer upang magbigay ng karagdagang tulong. Sa kabilang dako naman sa treatment area, ang mga nasabing biktima ay iniwalay pati sa isinagawang triage. Pula para sa mga biktimang nangangailangan ng agarang tulong o paunang lunas. Dilaw naman para sa mga biktimang maaaring maantala ang kagamutan. Verde para sa mga biktimang bahagyang sugatan o walking wounded. At itim naman para sa mga biktimang may malalang sugat at wala na halos chance ang mabuhay. Agaran namang naiatid ang mga kagamitan sa pamamagitan ng hagdan upang masimula ng pagligtas sa mga biktima. Sa kasamang palad, dulot ng impact ng crash, ito ay nagresulta sa pagkasabog ng mga nasirang kable sa loob ng hotel na naging dahilan upang matrap ang dalawang rescuer kasama mga biktima. Dahil sa insidente ito, hindi naging accessible ang hagdan bilang daan ng pagbaba. Agad naman itong nireport ang dalawang rescuer sa ground commander at inulat na pinakailangan na ng firefighting team. Mabilis namang nakarating ang safety officer ng firefighting team at isinagawa ang thorough suicide up upang matukoy ang lawak ng pinsala. Bit-bit ang hagdan gamit ang 4-fighter flat shoulder carry. Ito ay itataas sa pamamagitan ng 4-fighter flat race na may kasamang 15 metrong lane group at 4 na suspension points upang matiyak ang kaligtasan ng nozzlemen at mga linemen. Ang nasabing hagdan ay itataas gamit ang 4-fighter flat race. Ang 4-fighter flat race ay isang feather ladder deployment technique na ginagamit sa pamahan at may tayo isang ground ladder mula sa nakahigang posisyon hanggang sa nakayong posisyon ng ligtasan sabay-sabay. Mag-over years na nakaposisyon sa bawat sulok ng hagdan upang masiguro matatag ito habang umaakyat ang nozzlemen. Sa kabilang dako naman, habang itinatayo ang nasabing hagdan, ang firefighting team at ang kanilang linemen ay ninanda na rin ang kanilang mga kagamitan. Habang sa treatment area naman ay patuloy ang EMS team sa pagbigay ng paunang lunas para sa mga nasabing biktima. Nakipag-ugnayan ng nozzlemen sa mga laddermen bago siya umakyat. At ngayon, ating matutuwayan ang nasabing nozzleman na pakyat sa nasabing hagdan. Pag-akyat, sinugurado niya nakalak ang kanyang paasahan para sa kanyang seguridad. At sumenyas na ng pressure on ang nasabing nozzleman upang mapulahin ang nasabing sunod.
Binuksan ang gas line ng fog stream upang pababain ang temperatura sa paligid ng crash light. Ang fog stream ay epektibong nagpapalamig at pumipigil sa pagkalat ng apoy dahil sa lawak ng coverage nito. Kabasaan na mo daw sa kuwan, yung sa Nang makontrol na ang apoy, inilipat sa solid stream ang gas line upang tuluyan ang kapulahin nito. At sumendis na ng fire out ang ating gas line upang bigyang hudyat na patayin ang pressure sa nasabing fire. Sinubuno ng ground commander ang kaligtasan ng buong team na naging matagumpay sa kapula ng apoy tulad ng pagkabagsak ng nasabing aeroplano. ano na din nakabuman mo nila mga At matapos na matagumpay na mapula ang nasabing sunog, ang firefighting team ay kagarang niligpit ang kanilang kagamitan. Isang panibagong emergency call ang natanggap mula sa residente malapit sa ilog. Kaugnay pa rin yung insidente ng pagkabagsak ng aeroplano sa kalapit na lugar. Naiulat ng dalawang individual na mga pasahero nang bumagsak na aeroplano ang tinangay na rumaragas ang tubig matapon mula sa aeroplano upang maligtas sa nagbabadyang pagsabog. Sila ay kasalukuyang nasa panganib at nangangailangan ng agarang tulong. Agad itong i-report sa ground commander upang ma-relay sa incident commander ang pangyayari at mabigyan ng mabilisang protocol. Nagresponde ang PRRD team gamit ang high-level technique, isang rope system
Naitawid at may baba ang nasabing biktima, agad naman itong inasikaso ng PRT team upang dalhin sa treatment area at bigyan ng paunang lunas. Sa tatlong palapag naman, makikita natin ang pagbabati sa babaeng rescuer gamit ang standard walk and jump rappel. Sa rescue operation, ang standard walk and jump rappel ay isang base grappling technique na kung saan ang isang tao ay bumababa mula sa lubid, mula sa mataas na lugar sa pamamagitan ng pagsabay ng paglalakad at pagtalon. Pababa sa vertical surface tulad ng pader o cliff, habang kontrolado ang pagbaba gamit ang friction sa bawat tali. Ang ikalawang rescuer naman ay bababa gamit ang Australian rappel technique. Habang ang Australian rappel naman ay kilala rin bilang face first rappel, isang uri ng rappelling technique na kung saan ang bumababang tao ay nakaharap sa ibaba. Habang bumababa sa vertical na surface tulad ng pader, cliff o building. Sa treatment area naman, ang EMS team ay sinasagawa ang mga sumusunod. Ang pagbigay ng paunang lunas. Ang paunang lunas ay ang agarang tulong o paggamot na binibigay sa taong nasugatan o nagkasakit bago siya maidala sa ospital o bago dumating ang professional na medical na tulong. Ang isang rescuer sa tatlong palapag ng gusali ay bababa pa rin gamit ang Australian rappel technique. Ito ay isang paraan ng controlled descent na nakaharap sa labas para sa maximum visibility. At ngayon, ating matutunghayan ang pagbaba ng nasabing rescuer gamit ang Australian rappel. Samantala sa
kabilang dapat ng ilaw naman, bago ilipat ang biktima, maingat na sinuri na rescuer ang kalagayan dito at agad na nabigay ng paunang lunas. Matapos masecure ang biktima sa stretcher, maingat itong inilagay sa Tyrolean Highline para sa control traverse pabalik sa safe zone. Sa kabilang dako naman, sa ikatatlong palapag na gusali, ang nasabing huling rescuer ay naghahanda rin para sa kanyang pagbaba. Ang huling rescuer sa tatlong palapag na gusali ay bababa gamit ang lizard rappel technique. Ang lizard rappel ay isang tactical o rescue lesson technique na ginagamitan ng prone position upang magkaroon ng low profile, stealth at visibility habang bumababa sa vertical surface. At ating matutunghayan, ang rescuer na bumababa gamit ang lizard rappel technique. Sa kabilang dako naman, matapos na tagumpay na may tawid na nasabing biktima, agad namang idinala ng BRD team ang nasabing biktima patungo sa treatment area. Ang Parasitan Fire Station ay muli nakatanggap ng tawag kaugnay ng isang tubular accident. Dalawang sasakyan na nadungga at nadami ang isa sa poste ng kuryente malapit sa pinangyarihan. Ayon sa mga nakasaksi, wala na po sa driver matapos ng panahon at mapakinggan ang balitang tumatalakay sa pagkamagana ng isang plano sa Hotel de Carmen. Agad ang responde ang EMS at nagdala ng fire extinguisher upang unahin ang pag-apula ng apoy. At ngayon, ating matutukayan ang pagpapasok ng extrication team para sagipin ang mga nasabing biktima. Mabilis na kumilos ang firefighting team upang mabilis ang mapula ang sunog sa poste at para maiwasan ang katasang pinsala sa mga biktima. Ang naglaman ay gumamit ng broken solid stream technique upang maiwasan ang pagbalo ng kuryente sa tubig. Ang broken solid stream technique ay isang firefighting laser method na kung saan ang solid stream ng tubig ay sinasadyang basagin o ipos upang makamuo ng water droplets o fire spray habang pinapanatili ang penetrating power ng solid stream. At ngayon ating matutukayan ang pagkapula ng sunog ng mga nasabing rescuer. Sa kabilang dako naman sa vehicular accident, bago i-estimate ng mga rescuer ang mga masabing biktima ay nagsagawa sila ng patient assessment. Ang patient assessment ng physical test ay tumutukoy sa pagsasagawa ng physical at pagsusuri sa pasyente upang matutok ang kalagayan ng kondisyon, lawak ng pinsala, at mga agarang pangangailangan bago magbigay ng karampatang lunas. Habang sa kabilang dako naman, ang nasabing firefighting team ay patuloy na inatula ang sunog sa nasabing poste. At ngayon, ating matutukayan ang extrication team na dinadala ang nasabing biktima patungo sa treatment area. Ang isang biktima na involved sa vehicular accident ay ilalabas gamit ng Kendrick extrication device. Ang Kendrick extrication device, okay, ay isang mechanical pag-rescue na ginagamit upang kapatag at i-transfer na immobilize ang ulo, liig at tuhugod ng isang biktima. Karaniwang nasasagot sa aksidente sa sasakyan bago itong mailipan o mailabas mula sa sasakyan o masikip na lugar. Dahil nakontrol ang employee, sinigang ang nagawa ng pressure off at siniguro na kayo sa pag-shuttle ng operasyon. Pinakita sa insidente ito ang halaga ng teamwork at tamang komunikasyon. Samantala ang panguling rescuer naman sa ilog ay nanda na tumawid, bitbit ang mga kagamitan ginamit sa pag-rescue ng mga biktima. At ngayon, ating natutukayan isa sa mga linemen na niligpit ang nasabing host gamit ang figure technique.